Salamat po, maupo tayo lahat. Secretary Marojas, ang ating pong susunod na governor, walang iba po, kung si Manong Berto Uy. Ang ating vice gubernatorial candidates, Manong Senen Angeles. Isa sa pangunahing dahilan na ako po'y naging Pangulo, walang iba kundi ang ating buting Mayor Belen Uy. Ating pong Secretary General sa Partido Liberal, parati ho nating pinapakilala ng gustong ating Secretary General. Dahil ang papel ho niya yung dakilang alalay. No? Pag may problema, siya takbuhan. No? Pag may talumpati, ako po yun. Kaya paminsan-minsan naman po, dapat siya naman ang bidang-bida. Walang iba kundi Mel Senen Sarmiento. Butihin natin kongresista at babalik na kongresista. Walang iba kundi Dodoy Labad-Labad. Isa rin po ito na talagang naging dahilan kaya ako po'y nasa harapan nyo ngayong araw na to. Ating matagal na rin pong kasamahan, Attorney Gani Amatong, ating kandidato sa 3rd distrito. Sa totoo lang ho, siya ang pangatlong dahilan. Kaya ako po'y naging Pangulo at siya nagpakilala rin sa atin dito sa inyo, sa Zamboanga del Norte, Tlanes Tipolog. Ating pong Mayor sa Dapitan, Mayor Agapito Aga Cardino. Ating pong kandidato at Mayor sa Sindangan, Mayor Florentino C. Ating pong butihing kasangga sa kabuuan ng Zamboanga del Norte, honored guests, mga pinanggakong kaigsunan sa Zamboanga del Norte, mayong ugto sa tanan. Napatingin po ako sa relo eh. Prinactice ko mayong buntag eh. Sabi ko parang umabot na yata tayo sa udto. Baka pwede ko umpisan sa inyo. Isang malita kwento lang o. Yung pagpunta ko po dito, siyempre, para itulak ang kandidatura nito, mga taong palagay ko po magiging tunay na kasangga sa pagsasayos po ng Zamboanga del Norte at kasama ng Pilipinas. So, siyempre po, pagkampanya nangungumbinsi. Kaya naalala ko tuloy nung Marcelo pa, nagkataon sa ibang lugar po, hindi po dito sa Zamboanga, meron pong dating senador. Dumating siya sa rally. Pagdating niya, medyo nahuli, 3 taon na lang ang dinatnan. Sabi niya ngayon, magsasalita pa kaya ako dito mukhang wala na akong dinatnan. Sabi ho nung MC sa kanya, kailangan po kayo magsalita. Dahil yung 3 yan mukhang hindi pa kumbinsido. Baka pag nagsalita kayo, makumbinsi natin yung 3, hindi dagdag rin po yan. Sabi. So, binabuti po nitong dating senador, sumampa ng entablado, kinuha yung mic, ginamit yung PA system para kumausap sa 3 taong nasa plaza. Kung ako po yun, siyempre nalapitan ko, natatatlo na lang eh. Siya ho, PA system. Kalagitan ng talumpati, tumayo yung isa doon sa 3, umalis. Lumingon siya sa MC. Ba, talaga ho yata magaling kayo. Mukhang nakumbinsin ninyo yung isa doon sa 3. Ituloy na po nyo, 2 na lang ang kulang natin. Matatapos na po yung talumpati niya, may tumayo na naman na isa. Umalis na naman. Sabi tuloy ng MC, talagang napakagaling nyo. Lahat ng nauna sa inyo, hindi nakumbinsi ang 2 yan. Kayo lang pala ang susi. Tuloy na po nyo para maka 100% tayo dito. So nung natapos po yung talumpati, hindi naman siya iniwanan ng pangatlo. Boba na yung tablado, nilapitan niya, kinamayan. Sabi niya doon sa tao, siguro naman kumbinsido ka na ngayon. Ang sagot sa kanya, alam po nyo, bago pa kayo dumating, kumbinsido na ako. Sa katunayan po, yung PA system na ginagamit nyo, akin po yan. No? Pinahiram ko lang po, at ngayon po, hinihintay ko kayo matapos na maiuwi ko na yung PA system na yan. Ang problema ko, kanina may banda dito, nung sasalita ang buting kasama natin si Mar, sabi niya, sigurado na, tama ba? May banda niya, yun. Wala na yata akong kukumbinsihin dito. Kaya magpapaalam na ako sa inyo siguro. Pero hindi, konti lang po. Okay. Nang ilatag sa atin ang mahabang listahan ng mga probinsyang nais nating balikan, siyempre pinili agad natin ang Zamboanga del Norte. Lalong-lalo na ang lungsod ng Dipolog.
baliwala ang malalayong biyahe basta't makakasama natin ang mga dipolog nun. Sabi ko kasi na nanay ko, pag hindi ka inimbita, huwag kang pupunta. Namimilit ka. Eh dito, nandiyan si Belen. Uy, naparati naman nag-iimbita sa atin, kaya thank you ulit, Belen. Hindi natin pwede palampasin ang pambihirang pagkakataon ito. Lalo pat laging nandyan nga at suporta at tiwala niyong lahat. Mula pa ng kumandidato tayong senador hanggang sa pagkapangulo. Muli, maraming salamat sa aking mga boss na dipolog noon na patuloy na nagsisilbing lakas sa pagtahak sa tuwid na landas. Daghang salamat kaninitang. Ngayon papalapit na ang eleksyon, lalong lumilinaw ang pagkakataon nating tuluyang umarangkada sa tuwid na daan. Kaya naman diretso akong maharap sa inyo upang hingin ang inyong suporta. Palakasin pa natin ang ating puwersa sa mabuting pamamahala. Dagdagan pa natin ang mga tunay na kasangga na mag-ahatid sa Dipolog, sa Zamboanga del Norte at sa buong bansa sa tunay na ginhawa. Dito sa inyong probinsya, wala tayong ibang pinagpilian para maging gobernador kung hindi si Berto Uy. Alam natin kung gaano kahusay na pinuno si Berto, na hanggang sa Maynila matunog ang alamat bilang Berto Cemento. Nang mahalal na mayor ng Dipolog, imbis na maghintay lang sa pagdating ng mga biyaya, siya mismo ang gumawa ng paraan upang matupad ang kanyang mabubuting adhikain. Iba talaga ang diskarte ng ating butihing kasamang si Berto. Mismo mga residenteng malapit sa ipapagawang kalsada ang pinili niyang manguna sa paggawa. Nang hiram ng mga traktora at heavy equipment sa mga kaibigang negosyante at nakipagtulungan sa mga city engineers para hindi na kailangan pang kumuha ng mga kontraktor. Resulta, mabilis na pagsisemento sa mga daan sa mas murang halaga at mataas na kalidad. Pag-aliwalas sa daloy ng trapiko at komersyo at dagdag na oportunidad para sa mga dipolog nun. Iyan ang ligasiya ni Berto Uy na handa niyang ialay bilang susunod na gobernador ng Zamboanga del Norte. Alam po nyo kanina nung nasa helicopter tayo at lalo na nung pabalik, nakakotse po tayo. Sabi ko, okay itong karsadang to. Sementado, tapos naging aspaltado. Tapos yung asfalto po, naging 3 klase. Di ba? Pag tingnan naman nyo mabuti, iba-iba kulay. O di iba-iba ho siguro yung tanda nun, o iba-iba yung sangkap nun. At ako po yung nag-i-imagine lang, kasi nung nasa helicopter, maraming palayan, maraming nyugan. Pero parang wala akong nakitang farm-to-market road. Sabi ko, ilang kayang pilapil ang tatahakin mo at ilang kayang nyug ang kaya mong bitbitin kung naglalakad ka sa pilapil dahil ayaw mong masira yung tarim ng iyong kapitbahay. Pagkatanda ko, yung ating kasalukuyang gobernador dito, matagal-tagal na yatang gobernador. Para napaka-imposible naman ho yatang walang napagawang farm-to-market road dito. Kayo ho may alam, di naman ako taga dito. Basta ako, ang masasabi ko lang ho, hinahanap ko kanina, medyo mataas na rin po ilipad ng helicopter, malayo-layo yung nakikita, hindi ko makita. Pero sabi nga ho nila, bawat problema, oportunidad. So maraming problema dito. Pero para sa akin ho, dahil nga sa lakas na binibigay nyo sa akin, marami rin pagkakataon para talagang pabilisin nating umarangkada ang pag-asenso ng Zamboanga del Norte. May pakiusap lang po ako. Bigyan naman niyo ako ng kasama na talaga magiging katulong. At sa gobernador nga ho, siyempre si Berto yan. No? Yung kasalukuyan po yung gobernador, kanina po iniisip ko kasi nakita ko yung litrato niya. Alam ko po yung pangalan niya. Pero parang hindi ko pa ho yata siya nakakausap. Marami na akong League of Provinces na okasyon pinuntahan. Nakailang punta na rin po ako dito sa Dipolog. Ayaw niya ako siguro kausapin. Alam ko naman po, nag-toothbrush ako kanina. Kung bakit tayo niya akong kausapin. Nasa kanya po yun. No? Pero ang punto ko nito, pag si Berto nagsabi may kailangan tayong ganito, ipapadala ko yung kailangan na pondo, kailangan ng proyekto. Wala akong kaba.
Wala po akong kaba na pag si Bertong Kasangga ang gumawa nitong mga hiniling. Pag bumalik ako dito at hinanap ko, nasa na ba yung hiningi mo sa akin, maituturong maliwanag. No? Ito para sa lahat ng mga kasama natin. Mag-imbita tayo na negosyante. Kailangan ng dagdag na pagkakataon ng kabuhayan dito. No? Pag tinignan natin yung Dipolog, parang hindi bahagi ng Zamboanga del Norte yung nakita ko. No? Dito, progresibo eh. Pero lumampas tayo dito, parang bang, ako'y tinatalugan na to, parang governor ng tatay ko sa Tarlac noong 60s. Eh, konti na lang po, 60s na naman tayo. Medyo, hindi naman yata tama yun. Okay. So, ulit-ulitin ko lang ho. No? Talagang kailangan natin ng katulong, lalo na sa lokal. Pag merong sakuna, may disaster, sino unang aasahan? Siyempre, local officials. Pag meron po tayong proyekto dito, una, sino magtuturo? Anong pangangailangan namin? Siyempre, local official. Pag yung local official may malasakit sa buong probinsya, no? Yung pangangailangan ng buong probinsya may mangyayari. Kasi meron naman ho tayo, hindi ko sinasabi dito po yun, ha? Pero meron ng mga ibang LGU, papagawa ng kalsada, malapit sa kanila. Sa kanilang farm, sa kanilang resort. May nakwento nga ho sa akin, isang mayor. No? Itong mayor pong to, pinalitan na kanyang street lights. Medyo milyon rin ang ginastos. Sabi niya, bakit kailangan palitan yan? Nakakalawang, pangit na, at saka hindi na reliable. Pagkatapos po nun, yung kwentuhan po niya na kumbaga isa sa pinakamatinding politiko doon sa probinsya nila, nagulat. Dahil yung kinalas na mga street lights doon sa lugar nitong si mayor, napansin nitong kasamahan natin politiko, napunta doon sa farm ni mayor. Pangit para sa syudad, pero pwede sa farm. May oras rin siya. Siyempre, mga kasama, matutuwa akong makita kayo, kaya baka humaba ho to. Pupunta pa ho kami na Negros Oriental at saka Cebu. Baka naman datang ko sila, midnight snack na, magagalit po sa atin yan. Nariyan po ang kanyang butihing may bahay at kasama sa paglilingkod bayan. Walang iba kundi ang ina ng Dipolog, si Belen Uy. Kanina po binanggit ko, sino ba nagpakilala sa akin sa inyo? Hindi ba si Belen? Hindi ba si Manong Gani? Hindi ba si Dodoy Labad-Labad? Ano ba ibig sabihin nung lumaban ako noong 2010? Ang alam ko po, parang madalas sinasabi sa akin, maski sino raw manalo, okay sa Malacanang, maliban sa iyo. Okay. At siguro nga, nagkatotoo sa kanya, dahil talaga sineryoso ko po. May mga kaso nakasampa at nandun po siya nakabakasyon ngayon. Sa alam na yung lugar. Punto nito, no? Dahil paulit-ulit yung kwento na noong 2006, montik na rin nagkaroon ng state emergency. Baka montik na tayo na marshal ulit. Nandun raw po ako sa taas ng listahan na ikukulong. Hindi naman sa wala, may kasalanan ako, hindi lang ako type. No? So, ibig sabihin po nung sumama sa atin si Belen, nung sumama po si Dodoy Labad, si Manong Gani, kung sakaling hindi tayo nagtagumpay, at ang pumalit sa ating pinalitan ay kauri niya. Di kasama ko rin po sila nagbabakasyon ngayon sa tapat ng koridor. Pero palagay ko po, no? Si Belen, 10 natin mga kasamahan, nagsabi, umikot sila sa kanilang lugar. Nalaman nila na parang wala ng pag-asenso. Pero mas masakit doon, wala na yung nararamdamang asenso, parang wala rin pag-asa na umasenso. At sinabi nila, kung paulit-ulit lang tayo nito, di ba pwede naman siya nakisama na lang doon sa mga naghaharing-uri dito. Baka naging relax na lang ang kampanya niya. Nagpakahirap siya dahil doon may pag-asang magbago. At yung pagbabagong po yung itinaya ang sarili para makinabang ang mas nakakarami. Yan po ang leader na kailangan natin. At palagay ko rin po, ang gagaling ng mga Dipolog noon, talagang babalik ating butihing mayor. Bilang mayor po, walang dudang pinagpapatuloy niya at lalong pinapatibay ang pundasyon ng kaunlaran sa inyong lungsod. Klaro naman, paganda ang kalagayan ng Dipolog, habang tila na pag-iwanan pa rin ang Zamboanga del Norte sa kabila ng literatong dekada na ang binibilang sa serbisyo o serbisyo kuno. Ang tanong, ibabalik pa ba natin ang mga pinunong mas inaatupag ang pagkapit sa poder para patuloy na maghari-harian kaysa magsilbi sa sinasakupan? Naipaliwanag ko rin po sa inyo.
Pag tayo lumipat sa aeroplano minsan, no, nakapunta ng bundok, tingnan po nyo kung tama yung sinasabi ko. No? At kung tama ho, yun ang pinagpipilian eh. More of the same or something different. At ako po, kaya ko na ipangako sa inyo. No? Ilagay natin yung mga kasangga dito, mas mabilis natin mararating ang dapat paruroonan. Ulitin ko lang po, madali mag-imbita ng negosyante. Sabi po ng tatay ko sa akin, I can open doors for you, but if they remain open, it's up to you. Ibig sabihin po nun, babiyahe tayo, may negosyante, dapat mag-invest po kayo sa Pilipinas. O, saan maganda dyan? Basta Zamboanga del Norte. O bakit? Ipapaliwanag natin. Pag nakumbinsi ko, darating dito. Tapos dumating yung ating gobernur na padadaanin sila sa 10 butas ng karayom bago mabigyan ng lahat ng permit. Ano mangyayari sa negosyante? Pag meron mo tayong mayor na hindi nila maharap, no? Or kung ano-ano ang inaatupag, bakit ito magtatayo yung negosyante sa atin? Lahat ng mga negosyante yan, nililigawan ng buong mundo, lalo na ngayon, masama ekonomiya ng mundo. No? Pag meron mo tayong proyektong pinadala dito, dapat naman, siyempre kung kayo nasa lugar ko, tinulak natin, dapat nga, pondo niyan, dapat unahin itong proyektong yan. Pero kung nag-iisip naman kayo, yung proyektong yan kaya darating o hahanapin ko pagdating ng panahon. Baka naman ipamana ko, ghost project. Wala naman akong balak na maging ghost. Di ba? So dapat to. No? Ulit-ulitin ko lang, bakit napaka-importante po. Panahon na upang maiparamdam natin po sa buong lalawigan ang kaunlarang nangyayari dito po sa Dipolog. At umpisahan natin ang tunay na reforma sa Mayo 13 sa pagmarka po sa mga pangalan ni Berto Uy para gobernador, para sa Kalamboan sa Zamboanga del Norte. Tiwala din tayong hindi ninyo hahayaang mamuno sa inyong lungsod ang iniwan pa rin sa kahirapan ang distrito. Natural po, doon tayo sa subok na maasan, subok na mahusay, subok na matwid. Ang ngalan po niyan, Belen Uy bilang nagbabalik na mayor ng Dipolog. Makakalimutan ko na nga ho pala. Etong si Belen, tinulungan na nga ako dito hanggang Mandaluyong City. Tinulungan rin po niya ako doon. Kinampanya po ako ng kanyang mga balae. Talaga naman ho, kumbaga, yung kulungan niya kung sakasakali ng Kamarcelo talaga malapit po sa akin. Huwag rin sana natin kalimutan na iba pa natin kasamaan sa tuwid na daan. Unahin po natin ang butihing kongresistang si Dodoy Labad-Labad. Panalo po sa puso ng taong bayan dahil sa wagas na pagsilbi. Si Dodoy po, tinulungan ako. Di ba yung una kong SONA? Ano ba naman itong mga government-owned and controlled corporation na to? No? Luging-lugi na, may katakot-takot na bonus. Naalala po niyo yun? Bonus ng Pasko, bonus ng mid-year, may grocery bonus, may kononohong allowance eh. Lugi na, talaga bang, sabi ko nga ho, parang may kalabaw, o baka na lang. Ginagatasan na, gusto pang galing gawing bulalo. Tama po ba? Lugi na eh. Lugi na talaga ba sinasagad nila yung kanilang mga benepisyo, bahala na ang mamamayan na siyang may-ari nitong GOCC. So, pinasa po ng Kongreso, nagreforma sa buong sektor ng government-owned and controlled corporations. Nilimit na yung pwedeng benepisyo. Binigyan rin tayo ng pagkakataon na kung sakasakaling hindi tama ginagawa, taunan, may evaluation, kumbaga may report card. Isa po, sa mga kasama natin ang tulak nitong batas, Dodoy Labad-Labad. So hindi ko po nakikita itong kulalapitan ng tiwali at sasabihin, may share ka dito, ipitin mo na yung batas na yan. Hindi yung gagawin ni Dodoy yun. Kaya para sa akin, si Dodoy, gano'n rin para si Belen. At si Manong Berto, pag tumawag ko sa atin, mabilis pa sa alas 4, di ba? Kailangan sinasagot ka agad yan. Dahil maski problema po ang ipadala sa atin, sigurado tayo, papunta naman tayo sa solusyon dahil maayos yung ating mga kasangga. Si Mayor Aga Cardino na walang pag-atubiling inilabas ang mga anomalya ng mga nakaraang pinuno at pagsisilbihan ang dapitan ng tapat at patas. Nariyan din po, ang isa pa natin kasama, si Atty. Bebot Balisado at si Manong Gani Amatong.
Magsisiguro pong nakatugma at nagkakaisa ang lokal at pambansang pamahalaan sa pagsulong ng ating agenda ng malawakang pag-unlad. Alam po niyo, makikiusap ako ng gusto, lalo na po sa Kongreso. 3 years and 2 months na lang po natitira sa ating termino. Ang punto po nun, pag tayo ay walang ginawa sa Kongreso, kung hindi nag-grandstanding, nagpa-cute. Nagdebatihan na namuti na po yung uwak, nangitim ulit at namuti na ulit, ano ang mangyayari sa atin sa 3 years and 2 months? Magsigurado na tayo. No? Pagtataya tayo, tumaya na tayo dito sa mga kasamahan natin itong nagpakita na ng gilas ng araw at magpapakita pa ng tunay na paglilingkod sa ating lahat. Tulungan po niyo ako, tulungan natin itong mga kandidato. Habang pinapalawak natin ang mga oportunidad sa bansa, lalo nating kailangan ng makasangga sa lokal na pamahalaan. Tiyak na mas mararamdaman ng marami ang pagtaas ng 200 at 68% sa budget ng DSWD. Over 200% increase po. Kung kaisa natin ang mga lokal na pinuno sa paghahatid ng benepisyo ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino program. Siguradong mararamdaman ng publiko ang pagangat ng budget ng DPWH sa 23% kung may kabalikat tayo sa lungsod na tinatapos sa mga kalsada tulay na mas mabilis, mas mura at mataas ang kalidad. Pehadong hindi mababaliwala ang 44% pagtaas sa budget ng Department of Education at 78% sa Department of Health kung maasahan natin ang nasa Kapitolyo sa pagpapagawa ng mga silid-aralan at ospital ng lalawigan. Sa pakikisa rin po ng ating mga kasangga dito, mapaparangkada natin ang ating mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng pagpapaunlad sa Dipolog City Airport. Oras na makumpleto ito bago tayo bumaba sa pwesto, tiyak na dadagsa rito ang mga turista at mag-ahatid ng bagong mga oportunidad para sa mga Dipolog nun. Papasalamatan ko po si Galihim Marroja, siya po ang unang nagturo sa atin ng pangangailangan nito. Sa mga makakaasa kayong sa abot na ating makakaya, ihahatid natin ang mga serbisyong kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Halimbawa nito, ang benepisyong hatid ng nakompletong pagsasayos ng bahagi ng Liloy-Siocon Road noong Abril 2012. Nito ring Marso, natapos na rin natin ang pagsasayos sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, boundary Cebuco Road na nagpapaginhawa ng biyahe mula Zamboanga City patungong Cebuco. Mulat din tayo sa problemang hinaharap ninyo sa Mindanao ukol sa madalas na pag-brownout. Bunsod po ito ng kakulangan sa planta na magsusupply sa lumalagong demand ng kuryente sa inyong rehiyon. Maaari sanang natugunan na ang suliraning ito bago pa man tayo manungkulan. Subalit dahil na rin sa kapabayaan ay naipamana pa sa atin. Dito ko lang po 9.5 years pwedeng inayos yan. Ako po, palagi ko naman masasabi sa inyo, mga 5 years, malaki-laki nang naiayos natin dyan. At sa pagbaba natin, surplus na kayo sa kuryente. Baka lang may magtanong, bakit ang tagal naman? Kasi 3 years para itayo yung planta. Tapos yung masakit pa nun, at yun naalala ko lang ang isa sa pinakamabilis po yung coal-fired power plant. Siyempre, may mga tumaliksa pa hong mga environmentalists, may local government na hindi mahanap, yung dapat 3 years, hindi pa maumpisahan. Buti nun, na-plancha na lahat yan, magagamit na natin yan. Dapat sana 2014, next year. Ngayon, dahil nga sa nangyari yun, 2015. So, sabi ko sa kanila, pwedeng ganito, pwedeng ganyan, dulo nito, mamili kayo. May plantang gagawa ng kuryente o brownout at magandang wala tayong danger sa kalikasan. May mamili na po kayo. Pero yun nga hindi ko sasabihin sa inyo yung ginhawang na ibalita sa ating mas lumapit pa. Dahil hanggang hindi ko inaugurate yung planta, hindi mo na ako magbibitaw na salita. Ayoko mapahiya sa inyo. Hindi naman natin maatim na baliwalayan ito at ipasa pa ang problema sa susunod sa atin. Simula pa lang na ating panunungkulan ay tinutukoy na po natin ang suliraning ito. Ngunit gaya nga po ng sabi, ang problemang isang dekadang nilikha ay hindi masusolusyonan sa isang tulog lang.
Para matugunan ang agarang pangangailangan, gumawa tayo ng mga hakbang upang tulungan ang inyong electric cooperatives na makapagpasok ng generator sets. Sa pamamagitan nito, tataas ang produksyon at mababawasan ang mga brownout, hindi sa 2015. Pero sabi nga nung kapatid ko nakakatanda, si Chris, now na. Magtutuloy-tuloy ito sa susunod na 2 taon kung kailan magiging sapat ang mga plantang tutugon sa pangangailangan ng isang umuunlad na Mindanao. Malinaw na sa mas nakakarami, napakalawak na ng pagbabagong narating natin sa loob ng halos 3 taon. Gaano pa kaya katayog ang kaya natin marating kung mas marami tayong puwapanig sa tama, kumakalinga sa kapwa, at nagkakaisa sa pag-abot ng ating kolektibong adhikain. Kaya naman, kahit hindi tayo kandidato sa darating na eleksyon, buong pagsisikap tayong kumakatok sa puso ng bawat Dipolognon at ng sambayan ng Pilipino. Piliin natin ang mga tunay na matuwid. Hindi lang tagumpay sa eleksyon ang inaasam natin sa Mayo. Ipinaglalaban din natin ang inaharap ng bayan sa susunod na mga taon. Nakahanda na nga po tayo para sa mas malalaking hakbang, mas mabilis sa pagsulong, at mas matayog na mga pangarap. Hanggat walang patid ang ating pagkakapit-bisig, pihadong maisasagwa natin ang bayan sa pampang ng tunay na kasaganahan at kaunlaran. Mga kasama, ulitin ko lang po sa inyo. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Kay Belen, kay Dodoy, kay Manong Gani, at sa inyong lahat. Bakit ako nagpapasalamat? Nung ako po'y kongresista, minsan may dumating na mga estudyanteng nurse sa amin. 80 students. Curious lang po ako, nakipag-dialogue sa amin. Ilan ho sa inyo ang magsisilbi sa Pilipinas pag natapos ng inyong licensure exam? Sa 80 po ang nagtaas ng kamay, 2. Ang ambisyon ng mga kapwa natin Pilipino, paano ba makaalis ng Pilipinas dahil wala na sila nakita pag-asa? Yun po ang nakaraan. Ngayon po, this year, 2013, ipinapangako ng DepEd yung kulang natin na 66,800 na classroom minana ko. Hindi na po natin kulang by the end of the year. Tapos na yung 66,800 classrooms na yan. Sinabi na ni Mark kanina, may classroom, baka walang teacher. I-hire rin po natin yung mga teacher pag natapos yung lahat ng eskwelahan na yan. Sa mga natapos po, hinire na natin. Ang punto po nito, noong nag-umpisa ako, magkano ang budget para sa eskwelahan? Lalampas po mga 8,000 classrooms per year. Ilan years ang binigay nyo sa akin? 6 years. So 8,000 by 6 years, 48,000. Tama po ba? Pag kulang 66,000. So pagbaba ko sa pwesto, may utang pa ako. At nakakaya naman sa mga boss natin. Kaya pinagtulong-tulungan po. Papunta na kalahati ng termino, yung problema, akala natin, hindi matatapos ng 6 na taon, matatapos natin ng 3 taon. Paano nangyari yan? Baka yun. Kayo ang namili. Kayo ang nagbigay ng mandato. Kayo ang tunay, ang tuloy-tuloy na kumakalinga po sa atin. Kaya naman matapang kong harapin lahat ng tiwali. Kaya doon po, maraming salamat sa inyo. Kayo po mga boss ko, makikiusap ako ulit. Huwag naman niyo ako pabayaan nag-iisa. May mga kailangan. Kayo nandito, baka kasama nga ako kayo sa kumbinsido. Hanapin naman natin yung hindi pa kumbinsido. Mas marami ho tayo demokrasya, mas mangyayari po yung ating gustong mangyari. At huling-huli na lang po, meron po tayong mga senador, kabilang po ng Team Pinoy. Huwag naman po natin gawing ini-mini mo. Huwag naman po natin babato yung darts, bahala na. Huwag na tayong pakahirap. Sinuri natin, 4 na po ang nag-apply. Itong 12 nasa Team Pinoy. Sigurado ko pong magiging totoo sa atin at talaga magiging kasangga. At hindi ho nagpapakyut lang at nagpapapogi. So kailangan po ang tulong at tulungan natin kung pwede po ang buong Team Pinoy na Senatorial State. Magandang tanghali po at maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much, His Excellency President Benigno S. Aquino III.